galing sa security sector, almost 40 years na naglingkod sa ating bansa. Naging retired general din po ito. Walang iba nang galing pa sa La Union upang makiisa sa sambayanang Pilipino, si retired General Taus. Magandang umaga, mga kababayan ko, Pilipino. Ako po si General Juanito Taus po, na naging Chief of Staff po sa DLG. Dati po kasama ko si Secretary Anyo, si General Kinsay, General Belaroso. Ako po ay pumunta dito upang makilahok sa sambayanang Pilipino para ibulaslas po ang ating damdamin. Ako po ay taga-Bawang La Union sa parte ng Region 1 po. Region ko po si Presidente Marcos. Siya po ay binoto ko bilang presidente ko. Dahil siya po ay Ilocano. Ako po ay isang Ilocano rin. Ngunit, dahil po naging biktima, hindi po sana ako magsasalita. Naging biktima ang ating mismong bayan dahil sa katiwalian, dahil sa korupsyon, na ang author ay mismo ang presidente. Dahil siya ang nag-approve ng 2025 budget. Maraming insertion, maraming mga projects sa DPWH. Lumabas po maraming those projects substandard. Ako po ay dati sa gobyerno. Para sa akin, nung nasa servisyo pa ako, hindi lang po hindi lang sa DPWH ang nangyayaring korupsyon. Magmula sa pinakababa na lokal, ang barangay, hanggang Malacanang. Naniniwala po kung may korupsyon. Pero itong nangyari po dito ngayon, ay sobrang garapalan. Magmula kahit noon may mga korupsyon, pero tolerable. Maraming klase ang korupsyon. Katulad po noon, mga kasamahan ko sa uniform, ang hindi pagpasok ng maaga, ngunit pag-alis ng maaga, ang po ay pagnanakaw. Ano? Maraming dumating. Oras na binabayaran ka ng mga tao. Yan po ang isang korupsyon. Ngunit, itong nangyari po ito, sobrang garapalan sa lahat ng hanay, hindi lang sa DPWH ang korupsyon. Sa lahat ng sangay, merong korupsyon. Hindi lang po na ibubulgar. Sabi nila, si BBM ang nagpasimula ng pag-anunso at discovery ng anomalya, ng korupsyon. 3 taon po siyang nanikpihan na presidente natin. Ngayon niya lang sasabihin, bakit nagkaganito ang ating gobyerno? Dahil siya ang magnanakaw! Sa amin, meron po tayong sinasabing command responsibility. Ikaw ang presidente. May sekretary ka, undersecretary ka, may mga regional director ka. Lahat
dahil ikaw ang pinaka-chief of staff. Ay, Presidente, meron kang tungkulin na pangalagaan, kontrolin ang nasa baba sa iyo. Pwede mo silang kuritin. Sa amin, alam ko, ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, ang other uniform force ay ginagampanan nila ang trabaho nila katulad ngayon. They serve the chain of command. Yes, that is your moral duty to observe the chain of command. However, kapag ang iyong superior ay hindi nagbibigay, hindi umaayon ang kanyang ginagawa sa konstitusyon, illegal ang binibigay niyang order, you don't have the moral duty to follow. Huwag sundin ang Wala kang magnanakaw. obligasyon na sundin siya. Huwag na Pwede sundin mo ang pala siya magnanakaw. surayin at ilimita ang inyong immediate supervisor o kung sino man nakakataas. Only legal orders. Naging biktima Legal ng order. ating bayan. Not Kaya ako'y nagising. Hindi ko na matiis ang aking damdamin. Kaya ako po'y lumuwas. Tinawagan po ako ng dati kong mga kasamahan, si General Kinsay, na lumahok dito. mabuhay ang mga Sabihin, retired general. ang katiwalaan ng gobyerno, itong administrasyon na ito, ang the worst administration. Buhay ang mga retired general. Maraming namatay dahil sa baha. Maraming mga properties na nasira dahil sa baha, dahil sa kagagawan ng mga korap na opisyal. Imbis na ibibigay nila na serbisyo, na tamang serbisyo. Ngunit dahil sa nanakaw nila ang pera, ang kaban ng bayan, ang pera natin na binabayad natin sa pampasweldo sa mga kawani ng gobyerno. Sana po, magkaisa po tayo. Labanan ang korupsyon. Labanan ang administrasyon nito na ubod ng korap. Magandang umaga po. Magnanakaw si Marcos. Okay. Marcos magnanakaw. Magnanakaw ang presidente natin.